Gusto mo bang malaman ang cost ng grocery dito sa UK ngayong 2025? If yes, bibigyan ko kayo ng sample. Hello guys! Welcome sa OFWN UK. Today's payday kaya mamamalengke tayo today. At ipapakita ko sa inyo yung costing ng grocery dito sa UK ngayong 2025. At syempre, bago tayo mamalengke, kailangan natin i-prepare itong ating trolley. Napaka-useful nito, especially kapag marami kang bibilhin. Magdadala rin tayo ng reusable bag. So meron tayong reusable bag dito. Ito yung mga pinagamitan. Kasi dito sa UK, they encourage the use of reusable bags para nga makatulong sa environment, makapag-recycle and mabawasan yung garbage. At the same time, para makatipid na rin kasi yung plastic bag ay may bayad. So ayan guys, ready na tayo. Mamamalengke muna kami and then later, ipapakita ko sa inyo yung cost ng mga pinamili namin dito. Dito nga pala kami namamalengke kasi ito yung pinakamalapit na grocery store sa amin. Ayan, so pasok muna kami and then pakita namin sa inyo yung mga napamili namin. Okay? Yan na mo. September 1 na expire. Lasagna. Ali? Sige po, tumakot. Naning kaya ka po. Yan, mo yan din. Ano na papakita? Kuya, wala ka siya ganyan. Wala. Betang kaya katampang siya. Bela papalitan beta. Umano la. Oh, kuyera. Ayun yan, Mate. Sorry. Hello guys, so nakabalik na tayo dito sa bahay. At ito nga pala yung napamili natin sa Aldi kanina.
So ipapakita ko sa inyo isa-isa, tapos ipapakita ko rin yung price nito at yung conversion nito sa pera natin. So today is August 28, 2025, Thursday. Ang palitan ng pounds sa peso today is nasa 77.16 pesos per pound. Pero para mapadali ang conversion, ginawa ko na lang 77. So yung una nating pinamili is water, which is very important kasi umiinom kami ng bottled water dito. Hindi kami gumagamit sa tap water kasi sabi ni Mrs. ko, sumasakit daw yung tiyan niya pag umiinom siya from the tap water. Pero safe naman kasi yun talaga. Dito sa UK, umiinom sila sa tap water. Pero sariling preference lang na uminom kami using spring water o itong bottled water. So, ang price ng ganitong bottled water dito sa UK ay humahalaga ng 2.25 pounds ang anim na tig to 2 liters na bottle na ganito, which is equivalent to 2.25 times 77 equals 173.25 pesos. So next naman would be the eggs. Yung isang tray ng itlog na ganito na large is humahalaga ng 2.89 pounds. So times 77 equals 222.53 pesos. So, dalawa yung kinuha namin kasi para meron kaming pampalaman sa tinapay o paglagay sa ulam like adobo, ganyan. So, times 2 is equals to 445.06 pesos yung dalawang tray ng itlog. So, buksan natin para makita nyo. So, ganyan yung itsura ng itlog dito, kulay brown. Next naman ay itong crab stick. Since si Mrs. ko ay kumakain ng salad madalas, so bumibili kami ng ganito. This costs around 0.99 pounds. So, times 77 equals 76.23 pesos. Next naman is yung pork sausages. Ito yung kaparehas ng or close to longganisa ng Pilipinas na discover ni Mrs. to. Especially yung flavor na caramelized onion. Ito yung malapit sa longganisa ng Pampanga, yung medyo manamis-namis. So, ang ganitong pork sausage ay humahalaga ng 2.49 pounds times 77 equals 191.73 pesos. Next one would be the chicken thigh. So, itong chicken thigh na to is 1 kilogram. Ang chicken thigh ay humahalaga ng 2.99 pounds. So, times 77 would be 230.23 pesos. So, ayan, pwede na siyang pang-adobo, i-partner dun sa itlog, o kaya pwedeng iluto with tomato sauce or sinigang. Next naman is yung ating pork shoulder steaks. Usually, niluluto namin to with tomato sauce. Ito kasi masarap yung pork na to, malambot. So, ang pork na to ay 1 kilogram as well. And it costs around 5.49 pounds times 77 equals 422.73 pesos. Susunod naman is yung cup noodles. So, ito yung magandang pamatid gutom kapag hindi ka pa nakakapagluto from work or habang naghihintay na maluto yung pagkain. Magandang pamatid gutom ito kaya bumili din kami. So, yung ganitong cup noodles ay humahalaga ng 0.99 pounds times 77 equals to 76.23 pesos. So, dalawa, 76.23 times 2 is 152.46 pesos. Susunod naman is yung tea na decaf. Nagdi-decaf na kami dito kasi nga madalas kaming sikmurain dun sa regular na tea. So, ito yung binibili namin. At nagkakahalaga ito ng 1.29 pounds times 77 equals 99.33 pesos. Kulang sa 100 yung isang box na to. So, meron na siyang 80 tea bags. Yan. Ito yung rounded na tea bags. Ipakita ko sa inyo. Buksan na natin. Ano ang itsura niya. So, ayan guys, yung itsura ng mga tea bags dito.
sa UK. Susunod naman is yung ating tortilla wrap. Ito, masarap din itong madali rin itong i-prepare. Lalo na pag mabilisan kang gumagawa ng pambaon. Lagyan mo lang siya ng kung anong palaman ang gusto mo, i-roll mo, and then i-cling wrap mo na siya. Meron ka ng baon. At mababa yata yung calorie content nito. Kaya ito yung binibili ng misis ko. So, ang price ng ganitong tortilla wrap ay nagkakahalaga ng 0.99 pounds as well. Times 77 is 76.23 pesos. Next is yung ating sugar. Siyempre, hindi mawawala yung sugar kapag nagtitimpla tayo ng kape, ng tea, or ng chocolate drink. So, yung ganitong sugar na 1 kilogram ay nagkakahalaga ng 1.09 pounds. So, times 77 is 83.93 pesos. Next naman is yung ating cantaloupe o yung ating melon. So, kailangan din natin ng kumain ng fruits para sa vitamins and minerals. Yung ganitong melon is nagkakahalaga ng 1.49 pounds. So, times 77 is 114.73 pesos. Next is yung ating mango. Si misis ko, mahilig siyang kumain nito kasi nagda-diet siya. So, madalas siyang bumibili ng mangga. Yung ganitong mango, 2 piraso, ay nagkakahalaga ng 1.65 pounds times 77 equals 127.05 pesos. Susunod naman is yung ating lettuce. Yung iceberg lettuce na ganito, yung isang rolyo na ganito, o isang bilog na ganito ay nagkakahalaga ng 0.89 pounds times 77 equals 68.53 pesos. Ang susunod naman is yung ating lemon. So, yung lemon na to, meron siyang 9 pieces sa loob at nagkakahalaga siya ng 1.49 pounds times 77 equals 114.73 pesos. So, yung 9 pieces na ganito, siguro mga 1 kilo to. Sunod naman is yung banana. Papansin nyo, madaming prutas yung kinuha namin kasi masarap yung prutas dito sa UK. So, itong banana na to, 1 kilo. Meron siyang 7 pieces sa loob. Nagkakahalaga ng 0.88 pounds. So, times 77 is 67.76 pesos. Next naman is yung easy peelers na orange. Ito masarap to. Favorite ko to. Kasi nga nung nagkaroon ako ng incident about sa heart, ayan, na-research ko na good for the heart daw ang oranges. So, bumibili ako nito. And masarap din kaya binibili ko siya. So, ang price nito is nasa 0.89 pounds din. O mas mahal siya ng 1 pence dun sa banana. So, 0.89 pounds times 77 equals 68.53 pesos. Ang sunod is yung cashew nuts o yung kasoy. Kinuha ni Mrs. Nyam to kasi minsan pag nanonood ka ng Netflix, ng YouTube, ayan, masarap yung meron kang ninunguya. So, ang cashew na to is 200 grams ay nagkakahalaga ng 1.79 pounds times 77 equals 137.83 pesos. Ang sunod is yung kamatis. Ito yung 6 na piraso sa isang pack na kamatis ay nagkakahalaga ng 0.99 pounds times 77 is equals to 76.23 pesos. Ayan yung kamatis. Masarap na pangsawsawan or ilagay sa sinigang or sa anong gusto mong lutuin. Next naman is yung ating ibang klase ng lettuce, yung romaine lettuce. Kinakain din to ng misis ko kasi mahilig siya sa salad. Ang romaine lettuce na ganito, 2 piraso sa isang pack ay nagkakahalaga ng 1.09 pounds times 77 equals 83.93 pesos. Sunod is yung garlic. So, yung garlic na to na ginagamit pang gisa-gisa is nagkakahalaga ng 0.89 pounds. Meron na siyang 4 na piraso sa isang net. So, 0.89 pounds times 77 equals 68.53
53 pesos. Sunod is yung pineapple slices in juice. Masarap din to pagkatapos kumain, panghimagas. So yung ganito na 432 grams ng pineapple ay nagkakahalaga ng 1.70 ang dalawa. Times 77 ay nagkakahalaga ng 130.9 pesos. Next naman is yung ating delata. Ito yung parang century tuna dito. Sa isang pack na ganito, meron siyang 4 na laman. Itong ganitong tuna ay nagkakahalaga ng 2.49 pounds times 77 equals 191.73 pesos. So times 2 is nasa 383.46. Itong tuna na to, magandang panawid gutom. Lalo na pag petsa de peligro na at walang pambili ng ulam or wala pang nakalutong ulam. Ito ang ready to go. Sunod naman is yung sweet corn. So itong sweet corn na ganito na may 4 na piraso sa isang pack ay nagkakahalaga ng 1.85 pounds times 77 equals 142.45 pesos. Yan, masarap din tong meriendahin or ilagay sa ulam na gusto mong lutuin. Susunod is yung aking yogurt drink. So yan, meron siyang anti-cholesterol. It helps lower cholesterol. Dahil nga medyo healthy tayo, kailangan din natin to. Tsaka maganda to sa maganda to sa gut health. Ang ganitong yogurt drink ay nagkakahalaga ng 2.79 pounds times 77 equals 214.83 pesos. So, meron siyang 8 laman sa loob. Sunod naman is yung ating soft drinks. So, yung ganitong soft drinks, 2 liters, yan ay nagkakahalaga ng 2.15 pounds times 77 is 165.55 pesos. Ito 2 liters na yan. After kumain o merienda, yan ang iniinom namin. Sunod natin is yung ating mga refuse bags o yung plastic para sa basurahan. Essential din ito kasi pag nagtatapon kami ng basura sa labas, kailangan naka-plastic na. So yung ganitong refuse bags, 75 liters na siya, is nagkakahalaga ng 1.25 pounds times 77 equals 96.25 pesos. Next naman is yung ating deodorant o yung deodorant. Yung ganitong deodorant na 250 mils ay nagkakahalaga ng 1.09 pounds times 77 pesos equals to 83.93 pesos. Sunod naman is yung mouthwash. So yung ganitong mouthwash ay nagkakahalaga ng 1.78. So 1.78 times 77 equals 137.06 pesos. So times 2 natin yon ay nagkakahalaga ito ng 274.12 pesos. So yung dalawa, 274. Sunod naman para sa mga babae, yung panty liner. Yung ganitong panty liner na may 38 piraso sa loob ay nagkakahalaga ng 2.39 pounds times 77 equals 184.03 pesos. Next naman is yung toilet paper. Yung ganitong toilet paper na may 9 pieces sa loob ay nagkakahalaga ng 2.99 pounds times 77 equals 230.23 pesos. Gamitin ito sa banyo. Next naman is yung floral liquid. Ito yung Fabcon. So yung ganitong Fabcon na 980 mils ay nagkakahalaga ng 1.99 pounds times 77 equals 153.23 pesos. Next naman is yung ating laundry liquid. So yung ganitong laundry liquid na 1.8 liters ay nagkakahalaga ng 3.05 pounds times 77 equals 234.85 pesos. Sunod is yung surface wipes.
Itong surface wipes na to, ginagamit namin syempre, nag-work tayo sa hospital. Gusto natin, pag uwi natin, i-disinfect yung mga gamit natin like yung cellphone o yung salamin, ganyan. Kaya namin to ginagamit dito. So yung ganitong surface wipes is nagkakahalaga ng 1.19 pounds times 77 equals 91.63 pesos. Sunod naman is yung ating jar candle. So yung candle na to, mabenta dito to, lalo na sa misis ko kasi ginagamit ito pampabango din ng bahay, lalo na pag nagluluto kasi yung lutuan namin dito is malapit lang sa sala. So yan, sinisindihan ito para bumango. And nakakadagdag din ito ng warmth sa loob ng bahay. So yung ganitong jar candle, to is another scent niya. Ang ganitong jar candle ay nagkakahalaga ng 2.99 pounds times 77 equals 230.23 pesos. So, kung dalawa is 460.46 pesos. Sunod is yung ating cling film. Ito gamitin din to kapag nagluluto ka or may leftovers, ikikling mo lang siya, or pag gumagawa ka ng sandwich, ikling mo lang tapos i-ref mo para hindi madapuan ng mikrobyo. So yung ganitong cling film na 75 meters ay nagkakahalaga ng 2.39 pounds times 77 equals 184.03 pesos. Next naman is yung ating toothpaste. So yung dalawang toothpaste na ito ay nagkakahalaga ng 1.84 pounds. So times 77 is equal to 141.68 pesos. Sunod naman is yung ating tea towels, yung ating basahan. Itong ganitong pack ay naglalaman ng 5 piraso. At ito ay nagkakahalaga ng 3.49 pounds times 77 equals 268.73 pesos. Sunod ay yung ating mga bulaklak. So itong mga bulaklak na ito, uso rin to yung mga groceries dito sa UK. Nagbebenta sila ng mga bulaklak sa loob ng grocery store. Ito magandang palamuti sa bahay. Kami ginagamit namin ito sa aming altar. So ito yung bulaklak na nabili namin is nasa 2.99 pounds times 77 equals to 230.23 pesos. Next naman is yung ating mixed flowers. So meron pang isang bulaklak na kinuha yung misis ko. Ayan, makikita nyo ang ganda ng kulay, tsaka fresh. So yung ganitong bulaklak ay nagkakahalaga ng 3.99 pounds times 77 equals 307.23 pesos. So ayan guys, yung total ng ating napamili for today is nagkakahalaga ng 87.27 pounds. So times natin yun ng 77 is equal to 6,719.79 pesos. So yan lahat yung ating napamili for this week. Hopefully nagkaroon kayo ng idea about sa prices ng grocery dito sa UK ngayong year 2025. So yan, if you find this video interesting and informative, please give us a thumbs up and i-share mo na rin para malaman ng iba. At kung gusto mong ipakita ang yung support or kung may question ka, ay mag-comment ka lang dyan sa baba para mabasa namin at ma-replyan. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa aming mga latest uploads. Kita-kita po tayo ulit sa aming next vlog dito lang sa OFW in UK. God bless po. Bye!